Kaswabe, anong tinitingin mo dyan? Tara, sumama ko rito. Meron tayong 2025 MG Cyberster. This one is an electric performance roadster na mukha siyang pinaghalo-halong mga Lamborghini, Jaguar, BMW, Corvette. Ang unit price niya ay 4.5 million pesos, pero sumisibak ito ng mga supercar. Dinidisrespeto nito ang mga naka V12 engine like the Ferrari A12 Superfast. Noong 2021, concept car pa lang to, kaswabe. Pinakilala ito sa Shanghai Auto Show, and kung titingnan mo yung driver cockpit, cyberpunk yung style niya, okay? Gaming style inspired elements ang meron dito, kaya super daming features at napakarami natin pag-uusapan sa loob nito, kaswabe. So on this video, i-check natin kung ano ang mga amazing features nito sa panlabas niya at panloob. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin kung ano ang dynamics meron ang isang MG Cyberster. Kaswabe. Let's begin. Well, kaswabe, starting sa kanyang exterior features, ang tawag nga pala nila sa kulay na to is flare red. Usually, pag non-car enthusiast at hindi nila nakita yung badge, ang akala nila rito ay Ferrari. Pero nagkamali sila. You have long bonnet, very wide yung ating MG Cyberster. Pero meron akong nakikita na itsura nito sa isang performance British car. Isa itong Jaguar F-Type dahil magkapareha sila ng lines sa bonnet. Meron kang MG badge dito, tapos madayang opening. Pero wala naman tayong makina dito dahil syempre meron tayong baterya doon and electric motor for the front and rear. Same sila ng MG4 X-Power. Halos ganun yung itsura nila. Smiling yan. And meron kang sharp and swooping lines na very efficient sa iyong aerodynamics, kaswabe. Para rin sa brake cooling, functional siya. Merong hangin na lulusot doon. Mababa nga lang siya, 5.6 inches. Tapos meron kang corner chin spoiler with red pinstripes. Medyo mas agresibo yung itsura niya. Even the Jaguar F-Type, ganun rin eh. At eto pa, kaswabe, yung main headlamps natin, korteng-korte sa F-Type rin siya. Kasi pag sinuri mo, Jaguar, British, MG, British, but owned by Chinese. Yung detalye, mukhang may mga spider web. Spider-Man, Madam Web. Tapos, yung mga turn flashers mo, para siyang Porsche Matrix LED lights. Ganon kalala ang technology nito, kaswabe. So, lipat naman tayo sa side profile. On the side profile, it's beautiful and super sexy. Mala teardrop ang kanyang design. Ngayon, if curious ka kung ano nga ba ang dimension nito, itinabi namin sa isang Lamborghini Huracan Evo. Halos magkapareha sila ng sukat. Pagdating sa length nga pala, kaswabe, 0.6 inches mas longer ito. Sa kalaparan naman, 0.8 inches sa Huracan Evo. Sa ground clearance, mas mataas ito, kaswabe. Tingnan mo yung wheels natin, napaka-porma, kaswabe. Ang sarap tingnan. Siyempre, yung MG badge natin, Brembo brake calipers yan, and the tires is P0, 245, 40, and R20. Doon naman sa rear, mas malapad, 275, 35 yung sidewall, and naka R20 tayo. So, meaning to say, staggered ang kanyang fitment. Parang ala F-Type to, di ba? Power folding yung mirrors natin, kang decreasing line. Pero ang ganda, super sexy, and sinabayan pa yan ng side skirt natin with red pinstripes, na meron kang shark's fin saying 100 anniversary. Hindi pa dyan nagtatapos kasi naka-soft top convertible tayo. At alam mo ba, ang mechanism ng ating soft top ay galing sa BMW. So eto na lang yan, ang porma. Lamborghini naman ngayon. Ayan o, naka-Lambo doors tayo, kaswabe. Scissor doors. Pwede mong i-adjust. 40 degrees, 80 degrees, 100 degrees, it's up to you. So, pwede mo buksan, meron kang physical switch, pero some of them dito kakalibitin para isara, pero meron rin naman dito mas madali, may switch ka rito. Pero pag ayaw mo talaga dyan, gusto mo mas pogi ng konti, paglabas mo, pwede mo na lang i-press dito. So, pwedeng ganyan, di ba? Walk away ka, tapos nagsasara. Ng forma. Kunwari, nawalan ka ng electricity, may manual switch doon. Huwag kang matatakot. Pwede mo rin itong i-open doon sa kanyang center console. Meron kang full length na light bar to showcase yung pagiging malupit niya and yung kalaparan ng ating Cyberster. You can see the giant arrows. Left and right, napaka-literal niya. So yung turn markers natin, if you press right, meron ditong mag-glow na ilaw and direction niya para alam mo kung saan ka pupwesto sa buhay mo. Biro lang.
So meron kang rear diffuser kasi naka-wrap around sa body ng ating Cyberster. Red pinstripes, super aggressive. And Cyberster na font. Pag open ang ating tailgate, meron kang camera sa likod. Once you press this, ang akala mo, bubuhatin mo ng ganon. Pero hindi, dahil rear taillights yung nahahawakan mo, dito ka sa second na palapag. Pag inopen mo, kahit paano, malaki yung space nito. 250 liters of cargo space. Pero kung gaano ka high-tech yung mga pinto natin and even yung sa driver cockpit natin na gaming style elements, eto, manual lang yung tailgate natin. Yun lang yung nakakatawa talaga sa kanya. So, sara natin yan. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Talking about the powertrain. Okay, dual electric motor tayo. Meron din single motor. Pero this one is all-wheel drive goodness ito. This one makes 536 horsepower and 720 Nm of torque. 0 to 100 niya, 3.2 seconds lang to. That's why it can disrespect yung mga V12 engine and other performance ng mga kotse, supercars na pwedeng sumabay sa mga Ferrari, Lamborghini, even GTR, McLaren, mga British, di ba? Ang top speed niya naman, 200 kilometers per hour. And ang range niya, umaabot ka ng 520 kilometers. Oh my, ang dami mo nang pwedeng ikutin nun. Tama? Pero the single motor niya, nasa around 330 horsepower lang and 475 Nm of torque. Pero for me, pag kukuha ka rin ng isang MG Cyberster, dun ka na sa babagay talaga kung ano yung looks niya. This one, ipinapakita niya na super high-tech siya, speed, power, acceleration, and syempre, lahat na yung pagkakaroon niya na parang gaming style na vibes, di ba? So, natapos na tayo rito, check mo naman ang kanyang driver cockpit. Kaswabe, welcome sa ating driver cockpit. And alam mo, super charismatic talaga nung mga Lambo doors natin Yung opening and closing, isipin mo 4 million pesos lang. Nakaganon na tayo na datingan. Pagpasok nga pala dito, super impressive nung video graphics natin sa instrument cluster. Napaka high-tech niya talaga. Nagkakaroon siya ng live feed. Pag nakataas yung pinto mo, it will indicate even yung mga ilaw natin, turn flashers, yung pag-hazard natin. And alam mong importante dyan, even yung paggalaw ng ating soft top convertible, talagang ipinapakita dito sa instrument cluster, which is meron siyang runway tapos may mga planet. Baka yung Cybertron nandyan kasi nandito ang Cyberster natin. Yung horizon nakikita, tapos yung drive modes, sobrang nakakaginhawa pag nakita mo. Akala mo naglalaro ka lang ng video game. Paddle shifters, pero yung nasa kaliwa, yun yung energy regenerative power natin. Dito naman sa kanan is for driving preference. Ngayon, pag hinataw natin yan, makikita mo yung custom, may mga electricity talaga and even force field. Yung comfort naman, may parang soft air siya. Pero yung sport, talaga naman, super nice, nag-aapoy. Even yung tire trace niya, nag-aapoy talaga siya. Napakaganda. Naka-Bose premium sound system nga pala tayo. Yung seats nga pala natin, it is Alcantara Napa leather styled. Super okay ng side bolsters natin. Ang adjustment nga pala, wala dito sa gilid. Nasa door panel, move forward, backwards,
dashboards, even yung backrest natin to recline and memory seats, meron tayong available dito. Ngayon, sitting up high tayo dito sa ating Cyberster. Unlike combustion engine ng mga two-seater sports car kasi yung battery pack natin ay nandito lang sa ilalim. Kaya nag-consume siya ng space. Tapos syempre, yung mga electric motors natin, both can be found sa front and rear. Up next naman, kasuwabe, kung inihahalin tulad natin ito sa mga supercars, alam natin na wala talaga yun mga extra spaces for other stuffs. Pero ang maganda niyan, dito sa ating Cyberster, napakaraming storage pa rin, even though ang liit lang dito na two-seater. Una sa lahat, meron ka glove box compartment. Hindi lang ako nasanay na dito talaga manually ino-open to dahil sa other na mga electric cars, matatagpuan sa monitor. Sa door panel natin, I don't know kung lalagyanan ba ito ng mga small items na i-flip over mo lang para malagyan mo. Meron kang center armrest. Hindi lahat ng Lamborghini meron ganito. Even sa Ferrari, meron lang maliit na space. Pero ito, malalim. And ito naman, pwede siyang maging flat storage lang. I-push mo lang pababa. Then it turns to be a cup holder. Maganda pa niyan, meron ka pang malaking spasyo sa likod ng ating seats. Malaki-laki. Even yung gym bag ko, kasya pa siya. At least, binigyan tayo ng maraming spasyo. Hindi lang basta doon sa ating rear cargo space. Meron tayong monitor sa ating center console bukod sa ating instrument cluster. Unlike sa mga ibang electric automobile kaswabe, yung AC sa monitor mo matatagpuan, yung direction niya, blower fan strength, and etc. Wala tayong ventilation dito, okay? Warm seats lang ang available. Battery percentage natin, kung ilan pa yung pwede mong i-travel, driver controls natin, home lighting, exterior lighting, driving assistance natin. Siyempre, pinaka-importante yan sa lahat sa ating MG Pilot. Yung mga doors natin, pwede mong iset yung opening niya ng 100 degrees, 60 degrees, or even 50 or 40 degrees. Depende kung ano ang pinaka-komportable sa'yo. Pag gusto mong gumulong palabas, kahit wag mo nang i-100 degrees dahil magkakasya ka naman kaswabe. Ngayon, para buksan nga pala ito, dito sa gitna, iangat natin ng ganyan. O, di ba? Ibaba natin ulit. Ito naman gear selector natin, straight coming from the Corvette C8. Wala naman masama kung sinasabi kong magkaitsura sila. Meron kang haptic switches dito ng AC, temperature, hazard, pero yung nasa left side niya is the 360 degrees and super wide yung makikita mo na vision sa lahat, yung mga angle sa kaliwa, kanan, meron tayong 3D view, 2D view, lahat yan napapakinabangan natin. Ngayon naman, pag-usapan natin kaswabe ang ating game style instrument virtual na mga gauge cluster. Nakaka-inlove yan kaswabe. 10 inches nga pala ang nasa gitna, magkabilaan naman is 2.7 ang ating LCD screens. Ang nasa left screen natin, ang ipapakita sa inyo yan, it's all about the performance. Nandyan yung G-meter natin and even yung napaka-cool na settings na engine sound. Pwede ka mamili kung classic fuel or powerful electric. Pag sanay ka sa combustion engine kaswabe at dinrive mo ang ating electric battery na Roadster, ang pipiliin mo is classic fuel, which is ganito ang sound niya. Pag enthusiast ka na talaga ng mga electric cars kaswabe, ang pipiliin mo dyan yung powerful electric. Ang nakaka-inlove dito, once na cruising ka at bigla mong binigla or tinapakan ang accelerator natin, parang sa umpisa, yung sound niya, pumapasok ka sa isang portal. Okay? Tapos, nakakagigil and whining talaga yung mga speakers. Pero, bad news lang dahil pang interior lang yung maririnig natin. Wala yan sa exterior. Siyempre, kahit papano, nakaka-relax at pampagana na rin yan kaswabe. Meron tayong launch mode at lap timer dito kaswabe. Ibig sabihin, pwede kanyang bigyan ng countdown pag gagawin mo yung launch mode. So nakakamangha lang kasi yung lap timer na yun, akala mo magda-drag race ka sa isang circuit track talaga na professional. Ibig naman sa ating center screen, as usual, di ba? Yung temperature nandyan, battery, yung range,
yung level ng energy regeneration natin, your drive modes, yung oras natin, and even yung navigation. Dito naman sa right side, nandyan yung music natin and even yung connection. Pag magkoconnect ka ng Bluetooth, nandito siya sa right side. X-up naman yung ating manibela. Ang ganda ng pagkaka-upholstery sa kanya. Tapos flat yung bottom niya, meron kang brushed aluminum na panel dito. The badge of MG. Yung mga switches natin, hindi lang siya basta-basta. Meron siyang magandang definition, tapos meron kang circular lever dito. Kung ano man yung mga settings niyan, makikita mo rin dito sa right screen natin. Yung Super Sport natin, pag pinress mo yan, biglang magiging track mode yung performance natin. Ginawa ko yan, pag nag-over parang 120 ka kaswabe, mamumula talaga yung mga virtual instrument cluster natin. Once na bumaba ka sa 120, magiging kulay blue na siya. Pero gamitin mo lang ito sa mga totoong racetrack talaga, wag on road. Kaswabe, behind the wheel of the MG Cyberster. Alam mo, talagang super hardcore ng ganap at experience driving this electric roadster natin kaswabe. Bumabalik talaga yung inner child, the spirit mo. Kung maaalala mo yung mga nakaraan mo na una kang nakasakay ng pinakamabilis na sasakyan, yun po kaswabe ang aking nararamdaman. And napaka-instant ng kanyang bilis. Konting pindot lang sa pedal natin, nasa 120 kilometers per hour ka na. At malamang sa malamang, nagugulat yung mga katabi nating sasakyan. Pinindot ko nga pala yung kulay red switch dito, which is the Super Sport. Nag-iba ang ating virtual gauge cluster, naging track mode siya. And ang daming information ko na nakita na hindi ko pinapansin nung nakaraan, which is yung tachometer natin, or electric car ito yung energy or power meter na lang natin. Kulay red siya once na lumampas ka ng 120. Yung interface sa lahat ng katabi niya namumula, papula siya ng papula nag-glow talaga siya. Pero pag below 100 ka na, back to normal yung default niya, kulay blue. Sa left screen natin, meron tayong instant power na meter dito. Meron kang mileage timer. Kunwari, nag-stop over ka, gusto mong orasan, tapos yung stopover papunta ng Manila, pwede mo rin orasan. So may mga lap time tayo, parang yung naglalaro tayo ng mga video game. Sa gitna, meron kang G-force, nandyan yan, syempre yung speed natin, kung anong drive modes, naka-sport tayo, while track mode. Yung drive information natin, yung wheel spin na percentage, hindi siya palaging 50-50 kaswabe. Depende siguro kung ano yung nasa road. Minsan 30%, 70%, 50-50, minsan 100% lang sa rear wheel drive natin. Ayun yung mga nakikita ko. And sa temperature ng battery and mga motor natin kaswabe. Alam mo, kahit sobrang bigat nito, it doesn't matter Hindi sa'yo ipaparamdam na mabigat ang isang MG Cyberster kasi yung baterya natin, tama yan, even yung mga electric motors natin. Pero it is super agile kaswabe. Alam mo yun, parang hinihipan lang siya. Pero ang sobrang tulin niya. Pumapasok siya sa pagkakaroon ng hyperspeed Lalo na yung whining na natin na electric sound effect. Ayun para kang pumapasok sa sa portal kung nasa naka V8 engine, 'di ba? Yung Airgasm. Ito, it's a brand new futuristic Airgasm na pag nilagay ko dun sa fuel engine na sound effect, parang medyo nababaduyan na ako ng konti. Yun nga lang, ikaw lang nakakarinig. Wala naririnig sa exterior nito. Pero hopefully someday, parang mas maganda kung nagagawa nila magkaroon ng mga speaker sa harap, katulad ng mga Tesla, may tumatahol, di ba? May kabayo, even the Zeekr yung nakaraan. So eto sana, meron rin siyang whining ng electric na sound effect sa labas kasi napaka high-tech niyang pakinggan. So sa lahat kaswabe, alam mo, 4.5 million para sa akin laban na kasi ang nasa 4 million, not over 4 million na mga sports car, syempre nandyan yung muscle car namin, Mustang, yung Dodge, Camaro, GR86, BRZ, WRX. Although yun, mga nasa around 4 million yung pinaka mahal or expensive kung sinabi. Pero kung ikukumpara mo naman sa lahat ng features, even the powertrain, bawing-bawi talaga when it comes sa dito sa MG Cyberster. Basta all-wheel drive ang kukunin nyo, okay na yon. Pero wala lang ako idea pagdating sa rear-wheel drive
damping system natin pang long drive, pang everyday driving kaswabe. Even naka-sport tayo, I don't know if that's good, pero pag sa track tayo, syempre sa race track, we want it to be super stiff yung mga damping system natin para sa mga straight roads talaga and linear driving and even sa mga pagdidrift. Pero pag everyday ka nababiyahe, I mean it matches eh. Sa lahat yata, ito yung pinaka gusto kong comfort pagdating sa damping system. Grabe yung bilis nito, parang light speed ahead eh. Woo! I hope you had fun. And nga pala sa mga naka MG4, pag kinakailangan nyo ng body kits, sadyain nyo lang ako, message nyo na ako kaswabe, lahat ng information nasa baba. Again, the unit price is 4.5 million pesos. What's your impression about the MG Cyberster? Ito ba ang isa sa magiging choice nyo once na naghahanap kayo ng mga performance na 2-seater sports car? So comment down below kaswabe and follow me on my social media platforms na Rico Suabe din, TikTok and even sa aking Instagram. Maraming salamat, MG Motors Philippines. God bless, more power and more performance.